Ngayong araw, makikilala na natin ang isa sa mga individual na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, karanasan at dedikasyon sa mga larangan ng produktong hanep sa paggawa. Huwag na nating patagalin pa, let's find out what Olivier has to offer. Ang Olivier ay isang home-based cafe na nag-aalok ng masasarap na abot-kayang pagkain. Mula sa kanyang isinusulong, maririnig mo mismo sa kanya. Eat healthy, live happy. Ngayon, makakasama natin si Sir Oliver Tirante, ang owner ng Olivier Eco Village ng Barangay Ampayon, Butuan City. Isa siyang guro, entrepreneur at magsasaka. Si Sir Oliver ay isang organic practitioner na nagtuturo sa kanyang learning site for agriculture. Please help me welcome Sir Olivier. Hello! Meron akong kutsilyo. Pantadtad. Dahil ang gagawin natin, ice cream. Ice cream, Yes. banana ice cream. Yes. So, Sir Oliver, anong mga ingredients natin ngayon? Ito, very simple na ice cream. Dairy-free, sugar-free. We only need 3 ingredients. Meron tayong frozen na lakatan. Meron tayong steamed na purple kamote para starchy at para may konting magandang kulay yung ice cream. And then yung creamer natin is coconut cream. Coconut. Ang coconut cream is 100% pure gata at walang halong tubig. So, anong unang gagawin natin, sir? Ang unang gagawin natin is slice natin tong frozen na saging. So, ang klase na saging nating ginamit, sir, is Lakatan. One day nyo po, Overnight. overnight. Lagay Minimum sa 12 hours. 12 hours. Yes. Ang temperature, sir, is Freezing point talaga. freezing point. Freezing point. Kung gusto mo ng mga guilty-free na mga ice cream, no? Sa mga Lalo na- nagda-diet dyan. Yes, Sa mga or- may diabetes. Correct. May mga issues sa sugar. Ito, maganda to na ice cream. Healthy, high potassium, and then sugar-free. Bakit Ang saging? tanong, bakit hindi? Bakit hindi? Bakit hindi nga Dahil naman? kung gusto mo ng sugar-free na ice cream, saging lang talaga pwede. Actually, mango is also okay. Yes, sir. Pero medyo matamis lang siya, sir. Not only that, medyo very seasonal ang mango. Kasi meron tayong coffee shop, kailangan nating may ice cream every now and then. So we prefer this kasi parang at any given time, yung supply nandun. At very nutritious din siya para sa ating mga kiddies. Yes. Kiddos dyan. Yes. So ano? try nating i-blend, ha? Okay, sige, Try sir. natin. Yung coconut cream, ito yung alternative natin instead of using animal Base. milk based. Kikita natin dito, Yeah, guys. ice cream Nakikita na, nyo, nakikita nyo. Naging ice cream na siya. Titingnan natin yung tinatawag na consistency. Consistent. Maganda yung purple kamote dahil natural color siya. Para And then- pleasing sa mata, sir, no? Tsaka Yes. attractive sa mga bata. Yes. Pero ito tingnan mo, ice cream na. Wow. No? Wow. Ice cream. Mga ilang minutes pa, sir? Ang mga a year pa. Okay. So, sa mga nanonood dyan, pwede natin magawa to sa bahay, sir, Yeah, no? very easy. Very easy, Super easy. very simple, very affordable na mga ingredients na makikita natin sa merkado. Yeah. Lalo na Oy! Okay, so Meron na sa tayong ice cream. Mas masarap ba ito i-freeze or tikim agad? Tikim agad. Let's find out. So, ang banana ice cream natin, lalagyan natin ng herbs. Anong kasing herbs yan, Sir Oliver? English mean. So, Sir Oliver, if ang ice cream mo merong istorya, ano ba ito? I think it's a story of transformation. No? From a very simple banana, then you transform into something else, like an ice cream. No? And then, not only that, it's also a story of economic resilience. Kasi minsan, ang mura-mura ng mga saging, di ba? Value adding is a process where you add premium to a product dahil dumaan ng transformative process.
So, andito na tayo ngayon sa exciting part. So, ating titikman ang banana ice cream. So, this one is for you. Nandun yung texture ng creaminess ng banana tsaka yung coconut, sir. Yung combination niya, perfect na perfect. Parang tayong dalawa. So, matitikman mo talaga yung ube, yung pag-blend, bits yung and pieces, bits ng ube. Tsaka hindi ka yung mauumay sa sarap. Oo. So, ipapatry din natin to sa ating mga kasamahan at ating mga kababayan. So, let's find out ano yung mga reaction nila. Banana ice cream. Banana dyan ang akong malatahan. Mismo ang yung texture. For me, sakto yung katamis and ako nga sensitive sa flavor or yes, sa iyahang baho is makaingon gid nga healthy gid siya. I can say na pwede siya sa mga bata, sa mga senior, and maybe it's another way of eating snacks nga guilt-free ka. Ngayon naman ay ang gagawin natin ay bazooka. Ang banana suka with herbs ay isang kakaibang produkto na pinagsama-sama ang natural na asim ng saging at bango ng mga piling herbs. Perfecto itong pampalasa sa mga pagkain at nagbibigay ng natatanging lasa sa bawat putahe. So Sir Oliver, anong mga ingredients natin para sa ating banana suka? Marami, no? It's more than 10. But essentially, ang primary ingredient is siyempre yung Banana. pero hindi lakatan soft ang gagamitin natin. Okay, Ha? sir. Ito yung sarabia. Sarabia. So, gagamit tayo nito mamaya. And then, that's our primary ingredient. Marami tayong ilalagay. Onion, tsaka meron tayong ginger. Ginger, No? Then, meron tayong mga herbs na galing dito sa garden natin. May siling labuyo, merong paprika, may konting brown sugar para mas malasa siya. May asin, may black pepper, at may garlic. Ato lang ni siyang panitan. And then, we will chop this into smaller pieces. Okay. So, basically, ang difference ng bazooka sa all other kind of Yes, sir. this thing is, gagamit tayo ng process na ang tawag noon fermentation. So, essentially, ang fermentation, nagbi-build up ng probiotics. No? Dahil sa fermentation, naging bioavailable yung mga nutrition ng mga ingredient. So ano po ang bioavailable, sir? Ito kasi may mga ingredients, may mga nutrients. Pag piniferment mo to, mas lalong naging available yung kung ano mang nutrition nandun sa mga ingredient. Nasa saging, for example, or nasa ginger, or nasa onion. So, yun yung value ng fermentation. Kaya po pala ganun kasarap ang Yes. banana suka. Hindi lang masarap, really very nutritious. yes. So, ang kagandahan pag may herbs is lalong sasarap. Apart na aromatic siya, meron siyang kakaibang lasa. Okay, from the saging, Yes, sir. Ano ang next step ang next natin, step sir? natin is ito na yung mga other ingredients, no? Simula tayo sa Bombay. Sibuyas. What's Tagalog for Bombay? Sibuyas. Sibuyas ba to? So, i-mince lang natin we siya, will sir. just, and then we will blend this para, again, yung concept ng bioavailability, no? The smaller the sizes, the better is the fermentation process. Magko-contradict po ba yung sweetness tsaka medyo anghang yan, sir? Actually, that's the objective, no? Parang you mix all the different tastes, all the different texture, and produce a singular yummy taste. Okay? Kaya nga bazooka dahil it will be bursting with tastes and Many flavors. yes, and flavors. Yes. Another na ginagawa ni sir is ang pag-mince ng ahos. Ahos. Lagay lang natin dyan. Dapat may sili, Sili. no? Siling labuyo, Siling sir. labuyo. So, lagay natin lahat dito to Sa ating blender. sa ating blender. Madali lang to eh. So, ipipray mo lang ng ingredients lahat. Lagyan mo That is ng cocoa vinegar, sir. cocoa vinegar para madali ang blending. Black pepper. Black pepper. 1 teaspoon of 1 black teaspoon. pepper. Pero sa actual batching namin, kasi malaki yung batching, naka-measure talaga to. So, itong ginagawa natin, tansya-tansya lang to. Tansya lang. Lagyan natin ng konting asin. Asin. May And konting brown sugar lang. Ang sugar kasi,
apart from pampatamis, it's a startup ingredient to kick off the fermentation process. Okay, sir. And then merong paprika para may kulay. And then after blending, papasteurize natin. Okay, that should be enough. And then, Saan natin ilalagay, sir? dyan, Dito. papasteurize natin siya. Mga ilang, lang. Kumot na, no? Then yung herbs. Ang purpose din na dapat nakapasteurize. Kasi pag anaerobic, walang hangin eh. Walang hangin. So we leave this for 10 minutes, Sir Oliver. Until it boils. Until it boils. Yes. So, Hindi very usual sa market na yung mga sausawan o mga suka natin is may mga saging, di ba? And then pangalawa, yung presence ng herbs. sa yung banana suka, sir, ano ang best pair na Yung chicharon? match niya. Oh, match niya. Lechon. Ang lechon. Lechon na organic, sir. Yes. Ah. Organic na lechon. Sa iba nga, ang basuka, pag ulam na eh. Ulam na mismo. Yes, ang basuka. Ulam na sa mismo. Okay. See yung smell, oh. Maano mo na yung smell? I think tapos na yung pasteurization natin. Oh, ang bango. Init, pero kumot kayo. Lilipat lang natin to dito sa container kasi palalamigin natin to bago natin i-ferment. Parang niluluto natin yung lahat ng ingredients kasama na yung suka para pag-ferment natin, hindi siya mag-explode. Ito na nga ang gawa ni Sir Oliver, ang bazooka. Matitikman na natin ang anghang at klase-klaseng flavor nito. Nanonood talaga yung anghang at saka taste ng banana suka, no? At ang combination ng mga garlic, siling labuyo, at onion, at iba pa. So, eto palang bazooka, ulam na. In line sa ating sineselebrate ngayon na Filipino Food Month, bakit importante ang saging sa ating hapagkainan, Sir Oliver? I'm soft, sabi nung tatay ko nung maliit pa kami, 1 banana a day keeps the doctor away. Diba? So, health talaga yan dahil yung potassium niya at saka yung ibang vitamins and minerals. But apart from that, yung bioavailability ng mga saging nandun sa atin whole year round. Bakit hindi natin i-optimize? Nandun yun eh. At any given time, nandun yun. Bakit tayo pupunta sa mga imported na mga mansanas na hindi naman sa atin yan? At hindi naman talaga natin kikita yan at any given time. So ito, nandun lang sa tabi-tabi. It's within reach by everybody. And the value, the nutritional value that it gives every Filipino is really immeasurable. And how this reflects sa ating Filipino identity, sir, and creativity? Ay, pag saging, di ba? Nasa Pilipinas talaga yan. And then, ang creativity na lang yung gusto natin talagang i-cultivate. Na yung saging talaga, you can consider saging as fruit of life. Depende sa creativity mo, you can push and you can transform banana into so many other things. Sa ating mga garden lang, sir, makikita natin, no, ang iba't ibang mga ingredients na pwede nating makamap into something. Yeah, most definitely. Magkaibang produkto, iisa ang pinagmulan. Ito ang saging, ang banana ice cream na may natural na tamis at creamy na sarap, at ang banana vinegar with herbs na may kakaibang asim at aroma na nagpapasarap sa iba't ibang potahe. Isang patunay na mula sa simpleng ani ng saging, maaaring malikha ang mga produktong masarap, makabago at puno ng posibilidad. Maligayang pagdiriwang ng Filipino Food Month!